maging pinapayagan ko manligaw dito sa anak ko? Ano nag-aaral pa ha? Kayo ba mag-intay? Opo, mahal na mahal ko po ang anak nyo. Hindi ko po siya papabayaan. Oo nga po, Nay. Huwag ka tumabat! Pati ikaw! Miss ko na siya. Ako kaya yung tinutukoy niya? Baka assuming lang ako. Teka nga, makapag-short post nga muna. What's up, GBs? Welcome back to Gretchensa Entertainment! At ngayon, makakasama pa rin natin ang Gretchensa Love Team. Ang Niklia, Ramsey, Maggie at Cantel. Ayan. At syempre, ang magkumaring laging nag-aaway at hindi nagbabate, sina Aling Gudang at Aling Nena. Bago? Maring Nena? And for today's vlog mga Gibis, ipagpapatuloy lang namin ang kabataan noon at ngayon. Noon, uso ang kwentuhan sa tambayan. May kasama pa yung kantahan. At kapag nagkaakitan, pupunta kaming ilog para maligo at magluto. Sama ka daw sa biyahe niya. Alam mo, ang ganda mo daw pala. Hop, mamaya na ulit yan. Alam nyo ba, sa sobrang lawak ng bahay ng lolo ko, halos kalahating oras ang aabutin nyo bago kayo makalabas. Yabang mo naman. Sus, wala ka boy sa lolo ko. Sobrang laki ng bahay ng lolo ko, 1 oras ka bago makalabas. Totoo ba? Yun ba Hawak nun? naman ang bahay. Yabang ako pala sa kanya eh. Nako, walang bitaw yung mga lolo niya sa lolo ko. Yung lolo ko, hindi oras, araw, linggo, buwan ang bibilangin bago kayo makalabas. Kundi taon. Ganun kadaig kayo ng lolo ko. Saan pala nakatira ang lolo mo? Ano? Ano ba yun? Sobrang lawak naman. Oo naman. Oo naman ang lolo mo. Lolo ko, nasa kulungan. Kaya pala eh, talagang taon yun. Mas daig ka sa lolo ko. Yung iyo taon lang. Naku, yung lolo ko nakasild. Hindi mo na makikita pa kapag pumasok na siya doon. Nasaan ba lolo mo? Nasa sementeryo. Ngayon, chat-chat na lang sa GC. Madalas, drawing pa ang banding. At kung matuloy man ang banding, puro cellphone lang ang ginagawa. Ay, sa wakas, natuloy na rin yung drawing nating swimming. Alam niyo, napapaisip talaga ako. Pag nagpaplano tayo, hindi natutuloy. Pero pag hindi tayo nagpaplano, saka natutuloy. Tama ngayon, hindi tayo nagplano. Ganap ako ng mga Abay, pumunta lamang baga kayo dito para mag-cellphone. Hello? Hoy! Aba, bakit ako hindi niyo pinapansin? Hangin baga ako din ni hangin. Alam ko na. Alam nyo, may chismis ako. Abay, gagaling ninyo. Yan, gagaling pag chismis. Yan, nung dadali ninyong pumunta sa akin, kanina pa ako nag-iimik, hindi nyo ako pinakikinggan. Ano mo na yung chismis mo? Ay, yan, nung gagaling ninyo. Ay, pati itong mga lalaki dito, pati itong mga lalaki dito. Pag chismis na nakalapit, lumayas kayo dyan. Sabi nga daw, laging handa sa balita. Oo. Share your blessing. Kalalakan yung tao, chismosa kayo. Tanggap ko itong mga Chismoso to. Ay, kami. kayo. Chismoso. Ay, naku. Noon, mahaba at makakapal pa ang pananamit ng mga kabataan. Ngayon, kapag nagmaiksi ka, lagot ka. Inay, alis na po ako. Bibili lang po kami ng school supply sa bayan ni Clea. Aba! Iha! Ay, tingnan mo nga yung suot-suot mo. Yung pambaba mo, ang iksi-iksi. Baka sabihin naman kumari ko, marandi ka. Ikaw yung magpalit doon. Inay, bibili lang naman ako sa bayan. Tsaka uso naman to ngayon. Hindi mo lang yung sinasabi ko. Talagang tagas ng ulo nito eh. Baka gusto mo mapalayas ka. Sige po, Inay. Ngayon, paiksian na ng damit. Sabi nga nila, kita na raw pati kaluluwa. Abay mare,
Alam mo ba kayo, napakamahal din ngayon ng gasolina. Ano Mare, gasolina? Abay, oo, yan ang kamahal. Tarang, hindi pa natatapos yata yung gero diyan ay sa ibang bansa. Ay kawasat yung mga yaan. Aba, bahala sila. Laging left out yung trio. Ako yung nalisan. Okay naman. Abay, Mare. Tingnan mo rin mga botang ari, oh. Abay, durong i-exi ng suot. Abay, makakita ng mga kaluluwa. Bago! Abay, oo nga, Mare. Ano? Abay, kung sa ating panahon niya, ani tayo mga napagpalo na ng ating mga magulang, ay napalayas pa. Ayun na nga, kaya kinalulungkot. At pati yung bunso kay ganyan na din manuot. Abo! Kaya nga, Mare. Ano? Abay, ang sa akin lang, Mare. Ay, ayaw nila ang kanilang mga pananamit sa lugar. Abaga! Ayan ay proteksyon lang din nila sa kanilang mga sarili. At iba na ang panahon ngayon. Aba! Ay, maiba tayo, Mare. Ay, ano yun? Tama ba ako ng pagkakarin? Oh. Eh, yung bunso mong anak, eh ganyan na rin manamit. Eh, di ba gayon ni lalaki? Ayun na nga, Mare, eh. Hindi po, ate. Noon, maraming libro ang ginagamit ng mga kabataan sa pagsasagot ng mga aralin or assignments. Saan nga ba yung page? Anong putito lang yun eh? Ah, ito. Aba, anak! Hindi ka pa patapos di yan. Gabi-gabi na. Sayang yung pinag-aralan mo kung bagsak naman ang katawan mo. Natapos na din po ako dito, Nay. Matulog na po kayo. Ay sige, matulog ka na rin ha. At kailangan mo ng pahinga. Sige po, Nay. Hala, sige. Ngayon, umaasa na sa AI ang mga kabataan. Kaya, mas marami na silang time sa social media kaysa sa pag-aaral. Ang cute! Oh my God! Ano to? Ano ba yan? Hindi ko pa rin ito nasasagot ang math ko. Tapos, may English essay pa ako. Ay! Kalma lang, self. May AI naman. Pangit nga. Ang dali. Nakuha ko na nasagot. Ayun sa essay ko. Yun na nga. Han? Napakadali naman. So easy. Mamaya ako na nga lang ito susulat. Hoy! Abigada! Ikaw ba nag-aaral? Opo, Nay. Nandito lang kasi sa phone ko yung mga re-reviewin ko tapos isusulat ko. Ikay kanina ko pa pinagmamasdan, ha? Ikay puro cellphone. Yan ang kaharap mo, cellphone na yaan. Ikaw ba tapos sa assignment mo? Opo, Nay. O ayun siya, maghugas ka ng pinggan para may pakilabang ka naman. Ano po? Mga bes, wala namang masama sa paggamit ng AI. Basta gagamitin nyo lang sa tama. Hindi yung katulad nung napanood nyo kanina. Oo nga naman, dapat alamin din natin kung paano natin na-solve yung sagot. Para may matutunan naman tayo. Paganahin din naman ang utak para di pumarol. Noon, uso pa ang paglalakad papuntang school. Kaya may time pa para makipagkwentuhan sa mga kasabay. Ang yabang-yabang nga nun. Inaasar pa ako kapal daw ng kilay ko, tas ang itim ko raw. Na para bang binilad na tuyo sa ng bahay. Kala mo naman kung sinong poging Robin na yan. Tama ba yung narinig ko? Sinabi mo na pogi ako. Ikaw, Main, ha? May lihim ka talagang pagtingin sa akin. Pasensya na, Main. Stricto ka sa parents ko eh. Di ikaw yun ah. Ibang pinag-uusapan namin ni Jessie. Di ba? Hindi! Ikaw talaga yun! Ang sabi ko, hindi nga ikaw yun. At isa pa, huwag kang feeling. Kala mo naman crush kita. Hindi ah. Tara na nga, JC. Tayo pa ng lalakarin natin, makamali tayo. Tapos, ang lakas pa ng hangin dito. Ito naman, agang-aga, init ng ulo. Gusto mo sabihin na tayo, para may bodyguard ka. Kung ikaw rin lang naman, huwag na. Ay nako, ang lakas-lakas ng hangin dito. Ikaw naman, hindi mo na siya ginaganon. Talaga. Ngayon, kahit pwede namang lakarin, gusto sakay. Lunes nang tayo. Nay! Bakon ko. Aba! Kathleen, maglakad-lakad ka! Ay, kalapit-lapit ang school nyo, 15 minutos, nandun ka na! Aba, ano ba talaga mga kabataan ngayon? Ay, kami nung panahon ko, tumatawid pa ako ng 10 ilog, umakit pa ako ng 3 bundok, makarating sa paaralan. Tapos kayo, napagkalapit-lapit ng school, ay, kinatatabaran nyo pa. Pagpupuyat mo ka sa cellphone mo. Inay, malilate na po ako, tsaka
panahon nyo po yun nung kabataan nyo pa. Eh, matanda na po kayo ngayon. Tsaka ano naman pong tatawirin ko ditong bundok, ilog. Eh, kalsada naman po yung dinadaanan namin. Aba! Eh bakit yung anak ni Maring Judith? Ay madilim-dilim pa yung naglalakad na. Ayun, gayahin mo ha. Eh, di yun na lang po maging anak nyo. Aba! Botang ari. Noon, may respeto pa ang mga kabataan sa oras. Dahil hanggat nasa pudar ka ng magulang mo, kailangan mo sumunod sa curfew o pag-uwi ng takdang oras. Mapunay. Ano po? Kaya bakit kayo lang kayong dalawa? Late na kayo ng 10 minuto. Siguro kung saan kayo pumunta. Kung nagigigil sa inyong dalawa. Nakikinis po kasi si ate kaya na-late kami ng uwi. Ay nako, huwag mo na pagtakpan yung ate mo ha. Naku, mayayari ka din sa akin. Nay, totoo po yun kahit tanungin niyo pa po si Kathleen. Ay hala siya, magbisita kayo at maghain kayo sa lamesa. At mamaya dadating yung tatay nyo. At sabi-sabi tika kakain. Nagigigil ako sa inyo ha. Sige po, Nay. Hindi pa tayo tapos. Bilisan nyo! Ngayon, may sarili ng time ang mga kabataan sa pag-uwi ng bahay. At madalas, nagsasabi sa magulang kapag tapos na. Pag minsan, galit pa. Ma, anong ulam? Hindi na pa ako gutom eh. Aba, Nick! Gabing-gabi na oh! Anong oras na? Saan ka magagaling? Kasama mo na naman yata yung mga barkada mo. Yung mga bad influence talaga yan. Ma, naggawa akong project. Kung gusto mo, ikaw na lang gumawa. Nakakabarino na eh. Oo siya. Hala, kumain ka na doon. Natataklo mo ng Tupperware yung pagkain. Walang perfect na anak, pero mas lalong walang perfect na magulang. Kaya ibigay natin ang respeto natin sa kanila. Dahil kaya sila ganon, dahil may care pa rin sila sa atin. Alam niyo bang anak, noon para ma-express nila ang feelings nila sa kanilang crush, gumagawa sila ng letter. Tapos sinusulat nila sa diary. Tapos may pa-group message para makapagpapansin sa crush. GM, crush. Roses are red, violets are blue. Ang pogi mo at ang crush ko sa'yo ay true. Dear Diary, binigyan ako ni Crush ng candy ngayong araw. Tapos, ipinakilala niya pa ako sa mga kaibigan niya. Sobrang saya ng araw ko ngayon. Tapos nagre-reply na rin siya sa mga text ko. Sa tingin ko, may gusto na rin siya sa akin. Kaya bala ko nang ipagtapat ang nararamdaman ko kay Ram. JC, may pagtatapat ako sa'yo. Ako rin eh. May ipagtatapat din ako sa'yo. Ganun ba? Sino mauna? Hindi, ikaw na mauna. Ano ba ipagtatapat mo? Sinagot na ako ni Kathleen. Sobrang saya ko. Ako na yata ang pinakaswerte na lalaki sa buong mundo. Ikaw, ano ang ipagtatapat mo? At ngayon, para ma-express mo ang feelings mo sa crush mo, mag-shared post at saka magno-notes, di ba? Gawain mo yan. Aray ko, tinamaan na yata ako sa kanya. Kinilig ang above. Nabasa niya kaya yung note ko? Kaya nag-note rin siya? Siguro nga, kasi nag-heart siya sa my day ko eh. Miss ko na siya. Ako kaya yung tinutukoy niya? Baka assuming lang ako. Teka nga, makapag-shared post nga muna. Hoy, Bes! Bakit bawat minuto iba-iba yung notes mo? Nagpaparinig ka ba kay ano? Hindi oh, Emi lang yun. Sus! Sunod-sunod kaya yung shared post mo. Sino kaya yun? Alam mo, Bes, kung ako sa'yo, i-chat mo na yan. Hindi yung dinadaan mo pa sa notes and shared post yung kilig mo. O bakit ka nga pala nandito? Nagtapat sa akin si Nick. Crush niya daw ako, tapos namimiss niya na ako. Huh? Noon, uso ang ligaw at harana. Hanggat hindi ka pa sinasagot, bawal kayong magdikit. Kumbaga, mataas ang value ng babae noon. At agad hindi sumasagot ng oo at marunong maghintay.
Kumbaga, magpapaalam muna sa magulang ng babae bago manligaw. Ang gwapo, nagkandara pa sa pagkanta at nagsisintonado sa kaba. Mitir? Abay, Otoy! Ikaw maging pinapayagan ko manligaw dito sa anak ko. Ano nag-aaral pa, ha? Kayo mag-intay. Opo, mahal na mahal ko po ang anak nyo. Hindi ko po siya papabayaan. Abay, Otoy! Alam mo ba kasi sinasabi mo? Kayo masyado pang bata. Kayo mag-aral mo ng mabuti. Tita, sa katunayan nga po, may medal po yung kaibigan kong yan eh. Oo nga po, Nay. Huwag ka tumabat! Pati ikaw! Naku! Ay, naku, Otoy! Baka nga sa inyong bahay ay hindi ka man na makapagtikip ng hinagaan mo at inaasa mo pa sa magulang mo. May paghuhugas ng pinggan ay hindi mo magawa. At kapag inuutosan ng magulang, puro reklamo pa. Naku, ganyan na ganyan si CJ. Bro, ba't niya naman sinabi? Sinabi namin nakipigan natin. Hindi sinasadya. O, tignan mo! At lumabas din sa kaibigan mo na ganyan ka nga. Aray patay, hindi ko pinaliligaw aring ano ko. At ito nag-aaral pa. Nag-aaral pa. Puro ganoon eh. Nag-aaral pa. Kaya ikaw eh, bago maligaw-ligaw na ganyan, ay mag-ayos mo na ng sarili. Mag-aral ka na mabuti. Hindi yung ganyan-ganyan. Aray patay, hindi marunong maglaba. Tapos paligaw-ligaw pang ganoon. Ngayon, wala nang ligaw-ligaw. Basta crush nyo ang isa't isa, kayo na. Parang wala nang time para makilala nyo ang isa't isa. At saka, hindi din alam ng magulang na kung sino yung manliligaw. Hi! Hello, di ba ikaw yung sa kabilang section? Oo, ako nga. May sasabihin sana ako sa'yo. Kaso, kinakabahan ako baka kasi magbago ang tingin mo sa akin. Sabihin mo na, baka hindi ka pa makatulog niyan sa kakaisip mo. Ano kasi, crush kita. Crush din kita eh. Ang ibig sabihin ba nito, tayo na? Bakit? Ayaw mo ba? 3 days later. Ito umiiyak. Break na kami. Ay, naku. Break na kayo? Ilang araw pa lang kayong dalawa. Ikaw kasi girl, ang bilis-bilis yung nagkakilala. Kaya yan, ang bilis din natapos ng relasyon niyo. Pinagsabihan na kasi kita noon, hindi ka nakinig. Hindi mo pa nga nakikilalang masyado yung tao, kayo na agad. Akala ko kasi siya na yung the one for me. Hay nako. Masyado ka kasi nagmamadali kaya ka nagkakamali. Sabi nga ng iba, sabi nila, the best foundation of relationship is friendship. Kasi kilala nyo na yung isa't isa, kilala nyo na yung ugali nyo. Kaya kung magiging kayo, hindi ka na magugulat. At isa pa, masyado pa tayong bata. Enjoy na lang muna natin yung teenage life natin. Kaya nga. True. Kaya, ekes muna tayo sa mga boys na yan. Tama, ekis mo muna tayo sa mga boys. Yes, correct. Check na check. Sa kanya na nagmula. Tunay yan ha. 24 hours later. Mga be, may sasabihin ako sa inyo. Wow, parang ang saya mo ngayon. Siguro naka-move on ka na. Shala, naka-move on ka na, no? Blooming. Blooming, ganda. Di ba sabi, sundin ang puso? Eh, nagmamahal lang naman. Eh, ano nga? Kami na ni Rex. Be, hindi talaga pagmamahal yan. Kalandian na. Ang pambihira. Mga kabataan, huwag natin madaliihin ang lahat. Dahil sa pagmamadali ay doon tayo nagkakamali. May proseso ang lahat ng bagay. Hayaan natin turuan tayo ng proseso na matutong maghintay. Ganon, mga bata, ho. At totoo, lahat ng sobra ay masama. Kaya kailangan natin magtakda ng limitasyon, lalo na sa paggamit ng teknolohiya. So yan, Chivis, dito na nagtatapos ang ating videos. Don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong videos. At i-comment nyo na rin ang mga content na nais nyong gawin namin. Kaya nag-iiwan kami ng kasabihan. Gila ang sa trend! Responsibly!